Nakuha na po natin yung saging at saka mangga natin. So ito, may pagsasaluhan ng tropa para makatikim din sila, pahinugin natin. So, yun, isang magpagpalang araw po sa ating lahat, sa aking mga kababayan dyan, sa lahat ng OFW. Bilang isang OFW, ako po ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Sa lahat ng followers, subscriber ko, magandang umaga po sa inyong lahat. Dito po ngayon ako sa dating yard namin. Ayan. Pero ngayon po iba ng may-ari po yan, oh. So nandito po ako hindi para magnakaw sorry po, kundi para i-update ko sa inyo sa aming munting farm dito. Kasi nung nandito kami, nagtayo kami tanim kami ng maraming saging. Yan. Saka may isang puno ng mangga rito, which is ang may-ari nito po ay Thailander, kaso matagal na po siyang umuwi. Ngayon ay naiwan sa amin. So nagpatuloy namin itong nilagaan hanggang sa lumaki, hanggang sa inamumunga na. Yan po yung mga saging, oh. Pasilip po sa inyo. Yan po yung konting lote hanggang doon, hanggang dito. Yan po niyog na sa amin din. So nandito po ako at kasi nakita ko po, binisita ko. Sobrang sukal na nga. At yun, update ko sa video ko mamaya. Tatabasan ko po ito para maging maayos naman. Wala tayong ginagawa at panggabi tayo. So ayan, ito na nga po yung mangga. At may bunga na po yan. Hindi ko na po naipakita sa inyo yung pag-akyat ko. Na hinerbis ko siya. Siguro more than 30 kilo po nakuha ko. Pero may natitira po dyan iba, oh. Ayan. Kasi medyo maliliit pa. So hinerbis ko po dahil siyempre pwede rin nating, maganda po itong mangga nito kasi galing Thailand ito. Thailander po may-ari nito. Yung pong pinagmula ng binhi nito ay Thailander. Ipasilip po sa inyo mamaya ko ilang plastic ang nakuha ko. So bagamat ganon, pwede po natin, hindi naman natin maubos, ipatinda natin doon sa tindahan ng kaibigan nating India, baka sakali na mabili at maging pera din natin. Siyempre ganon lang naman talaga, no? So ayun, dahil medyo masukal na nga po, ay aking tatabasan dito mamaya. Babalik ako dito para maging maayos naman, pati yung sagingan linisan na natin. So ayun, update ko po uli kayo at pupulutin ko muna yung mga nalaglag. Marami po dyan na kinuha ko. So update ko po uli kayo. Salamat po mga kababayan ko. Ingat po tayo palagi. Saan man tayong sulok ng mundo naroon, ay tayo po mag-iingat. At marami tayong suliranin, problema sa ating buhay, pero ito pa rin tayo at nakatayo. Dito po kaya sa may harap ng port po. Harap ng port. So kinuha ko po yung mga mangga. Sayang din naman. Kaysa naman po iba rin yung makinabang, ay tayo naman po naghirap, ay kuhanin na natin. So ayun po. Ayan, may natitira pa rin. May natitira pa rin, oh. Ayan, may natitira pa rin mangga. Kailangan natin kuhanin, gawa. Nakuha na po natin yung saging at saka mangga natin. So ito, may pagsasaluhan ng tropa para makatikim din sila, pahinugin natin. So yan po. Ito po aking upload. I-update ko po ulit kayo mamaya sa aking pagtatabas. Yan, ito na yung mga nilaglag natin, no? Dami. Kukuhain natin po lahat yan. Lagyan natin sa plastic. Yan, oh, lalaki. Oh, tingnan siya. Lalaki ng mangga. So marami na po ako nakuha. Kaya update ko po ulit kayo. So pulutin muna natin. Ganda po ng manggang ito, Thailand mango. Ang tataba po, ibang hugis, oh. Laki. Kalimutan, salamat tayo sa Panginoon. Ayan, dahil lagi tayong ginagabayan ng mga suliranin na sa buhay. May problema lang tayo, ay tayo lagi niyang ginagabayan. So
Yan, sana gumaling na rin yung anak ko na may anak, na may sakit, yung anak ko. Kasi po ngayon ay nagsasuffer siya ng dialysis, kaya pagaling ka dyan nak, ingat ka lang palagi. Sana maging maayos na yung dialysis para gumaling ka na ng tuluyan. At sana iingat na rin tayo sa ating sarili dahil hindi natin masabi ang panahon, kaya ingat ka dyan. So yun, against the light, ako ay patuloy na lumalaban kahit tayo ay talagang sa totoo lang sagad tayo, wala rin tayong pera, OFW lang tayo, magkano lang ang sweldo natin. Kaya sana ay gumaling ka na, ingat ka dyan. Na-harvest na mangga, eco bag at saka ito 2 plastic, kaya na po, malaki yun, di po ba? So pwede yung maging pera. Nagipit tayo at ito nakabili tayo ng isda sa ating kababayan doon sa loob ng port. Dahil ngayon talagang napakahirap ng buhay natin. So atrasan po natin yung saging doon kanina. Ayan. Dahil atin to. Kukuhanin na natin to saging na to. Ayan. Atin po yan eh. Tanim po natin yan. So ayan. Atrasan na natin dito at kuhanin na natin kasi baka mawala lang. So yun. Sana panoorin niyo ang video hanggang dulo at mamaya po ibabalik tayo rito para tabasan ito sagingan na to. Ayan. Kasi nga po marami tayo ditong mga gamit saging. Ayan. Natin tabasan to para maging maayos dito. Yun. Update ko po uli kayo. Pauwi na tayo dahil para kumuha naman tayo ng itak, magdala tayo ng itak. At yun nga, nasabi ko sa inyo na pinakikinabangan naman, kailangan natin tabasan kasi para makahinga-hinga naman yung mga saging. Kasi sa ngayon yung saging po ay parang malnourished, maliliit, kaya kailangan nating pusuan at ating tabasan para guminhawa naman yung paligid ng mangga. So ayun po, sana samahan nyo ko sa video ko na to mga kababayan ko. Isa kong OFW dito sa Brunei. Ayan, meron nga problema. Ayan, siyempre kailangan natin magpakatatag, magpakatsaga dito. Yun, sana maging okay ang lahat. Salamat po sa inyo sa panonood. Pasensya na po kung ngayon ako nakapag-upload sa aking mga subscriber at followers. Dahil itong mga nagdaang linggo ay talaga pong malaki ang ating problema. Kaya ngayon medyo okay na nakakapag-ano na tayo. Okay lang, laban lang tayo mga kababayan ko. Bilang isang OFW dapat maging matatag tayo. Laban tayo sa lahat ng problema sa buhay. So ngayon, galing tayo sa trabaho, dumaan nga tayo doon sa dating yard namin na may tinanim kami mga saging tsaka mga mangga. Inarbis ko po yon kasi iba rin na makikinabang. So dalhin natin dito sa Kaday India, baka sakali na maibenta nila, sayang din naman. Kahit na 50 cent o 70 cent yung kuha sa atin, at least marami po eh, kasi iba na yung makikinabang doon kung hindi natin kukuhanin eh, tayo nagpakahirap ng dati. So may tiniran naman tayo doon para din sa kanila at para din sa meron makakatikim din sila ng mangga. Salamat po. Rin na video kanina, nakabili tayo ng ulam. Ayan, meron tayong ulam, 1 kilong isda, halagang $2. Meron na tayong ulam bulong maghapon. Gagawin natin dyan ay ano bang masarap dyan, pirito. Pipiritohin natin. So siyempre mamaya tayo ay magpipirito. So nandito na tayo sa bahay at yung mga kasama natin nagluto, sobrang dami, napanis na lang. Ayan, inama na, napakatampalasan sa mga pagkain. Dapat kasi yung kaya lang kainin. So ayun, update ko po ulit kayo. Tayo magluluto mamaya. Pero bago tayo magluto ay baka pupunta muna tayo dun sa ating farm para malinisan naman natin. Ayun, bigyan lang shout out sa inyo lahat ng kababayan ko, nasa bahay tayo. Yan na yung nakuha nating minggo, medyo madilaw na rin, no? Yan.
dito. Tatlong plastic kasi ito, di ba, sa video ko. Ngayon, inuwi ko yung sa plastic para gagawin kong atsara. Kung sa kanila dito, sambal mangga. So, yan, gagawa tayo. So, kailangan lang natin ng asukal dyan. Tapos sili. Tapos yun. Lalagay na natin yan. Simple, yayadya din natin yung parang papaya. So, ipakita ko sa inyo kung paano ang gagawin ko. Let's go. Let's G. Yan. Mahanap tayo ng pambalat. At syempre, nandito yung ating paler. Yan. Babalatan natin. Paler natin. Tapos huhugasan natin. So, yan. So, may hasilda ako sa bunay. Tanim mangga. Di actually, yung po mga saging, talagang tinanim ko yun. Nung nandun pa kami sa area namin na yun. Tapos itong mangga, yung si Thailander po nagtanim si Sutam, ay umuwi na siya. So, ang ginagawa ko doon, nililinis-linisan ko. Ayun, ay nakita ko po na dati maraming bunga, ngayon kakaunti na, kaya inarbis ko na. At pili naman ang harbisin, manipa lang na eh. So, at least mapakinabangan natin. Hindi pa tayo nauwi sa bahay. Tapos yun nga, pinatinda natin doon sa talipapa doon kay ate. Para sino may gustong bumili, kabili. 18 kilo po yun. Marami-rami yun. Kaya, yun. Bahala na siya doon. Kasi nga po eh, siyempre, tanim natin, sana makinabang din tayo. Tayo maglilinis. Sila naman ang umaani, papaano yun. So mamaya o siguro, pag natapos ko ito ngayong hapon, hindi malilim-lilim. Pupunta tayo doon at linisan po natin. Kasi paano? Pinabangan natin. So linisan natin. Ulit, tabasan natin. Hindi na kasama lahat? Hindi, dami pa. Yan yung kasama natin. Kasi kasama po akong isa dito. Ang gabi rin siya yan. So, hindi tayo sa bahay. Ayun. Dito kayo ulit sa aking atsarang mangga. Yan, dahil wala tayong videographer. So, balatan na natin ng ganito. Yan. Ganyan na magiging procedure yan. Tapos gagawin natin yung atsara. Hindi po ba may atsarang papaya? Hindi po atsarang mangga. Hindi na natin tatanggalin yung asin para makalap. Lalagyan lang natin ng suka. Para ano, ang sarap. Kapag may pinirito tayo isda, kaya kanina nagpirito tayo. Yun ang ating substansawsawan. Laki. Timing ko to eh. Tanim mo ito ni Sutam, yung umuwi na driver. Hindi ko talaga Thailand, kaya may kaasiman talaga. Pag hindi pa hinag, pero ito manibalang na. Sarap na to. Sa mga ibang video ko, nakita nyo naman nagagawa talaga ako sa sarang mangga. So ito, ilang bisis na rin akong gumawa dito, nagustuhan nila. Kaya, gawa ulit tayo. Sarap ito sa usawan. So, diba? Talog na. So ilan piraso yan? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 piraso gagawin natin. Sara, malalaki. Gumamit tayo ng peeler para hindi hassle sa pagtatalo. Mabilis lang. Diba? Hindi pa tumagal na 1 minuto, talop na. At yung iba nito po, dinawala ko nung kay ate.
Isa kotse. Ha? Para makabinta tayo. Yun, yung bibinta ni ate. Bibinta tayo doon ng 18 kilo po yung dalawang bag. Tapos yung saging naman natin, dinala natin doon sa India. Para mabinta rin nila. Although ang kuha niya 50 sen. Okay na yun. So update ko po ulit kayo. Tatalupan ko lang ito. Bye-bye. Ang tinalupan nating mangga yan. Sampalanggana. So ngayon, tamang procedure dyan. So ito na lang natira. Kaunti na lang. So ito yung ating tray. Kumbaga, para din tayo na gumagawa ng atsara. Ngayon gagawin natin dyan ay iila-irin natin dito. Alam niyo po ba yung iila-irin? Yung ito. Describe ko sa inyo. Ito yung ating mga gear. Ito po yun. Yan. So ila-irin natin dito. Tapos saka natin mamaya titimplahan ng sugar at chili. So manglalabas po niyan parang atsara talaga siya. Na kung tawagin naman nila dito sambal sambal mangga. Ayan. So ayan. Ayan ang ating balat. Napakadami at may natira pa. Ayan. Diba? Yung masarap ng ating gagawing atsara. Ayan. So ito yung gamit natin. Iila-iri natin. So describe ko sa inyo kung paano ko gagawin. Dahil wala akong tripod, kukuha muna tayo. Yan, maingay ang electric pan. Umpisahan na natin tawag dito, ilaid sa amin po ito Yan, ganyan lang po yan. Diba? Kapinawa yan. Kiskisan tayo dito. Tapos lalagyan dito ng sili, sukal. Ito tayong atsara. Kaya tayo kumain ng isang perito. Yan yung natin. Diba? Kasi ang buhay una sa ngayon wala tayo talaga. Yan ang gagawa ng paraan natin. Saka maganda rin ito kasi na-high blood ka. Gaya natin ito na lang yung ating bagay sa gano'n. Lagi akong gumagawa nito kasi ito lang yung tamang paraan. Hindi naman natin makakain ng mga kaso. Sobrang asin ito. Sobrang asin po nito. Kaya naman ito dito atsarang mangga sa atin. So dito sambal mangga. Dala po nito lahat. Dito pinakang chacha natin kung tawagin. Chacha. Yun, so nakita nyo na. I-update ko na lang ulit kayo. Yun, at ayan na ang ating nagawa. Ayan. Tamil. Cheers! Mangga. So yan na yung ating na id-id. So meron pa tayo natitira 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 plus 7, 13 pa. 13 pa po. 13 pa yung ating i-id rin. Kaya ito na yung ating napakadami na. Masarap niyan mga kababayan. At sarang mangga. Masarap yan sa prito sa lahat. Basta yan yung, ano mo yung tawag na sinasabi na pamutat. Yan.
So good lang, cheers lang tayo. Shout out everyone. Sana panoorin yung video hanggang dulo. At sana ma-relate kayo sa ginagawa ko na ito. Dito po talaga sa Brunei marami pong mangga. Kaya yan. Yan na po ang bunga ng ating inaalaga ang mangga doon. Sa atin talaga yun kasi doon tayo naka-stop house dati. Kinuha natin, harvest natin para naman may magamit tayo. Shout out. Nakita nyo, tapos na tayo. Kaya na yung ating mangga na atsara. Diba? So ngayon, ilagyan ko na po yan ng dry chili. At kung nakikita nyo, meron na dyan balat ng sibuyas. Maliliit. Tapos nilagyan ko po yan ng asukal. At saka nilagyan ko ng konting asin. Tapos ngayon, haluin na natin to. Haluin lang natin ang haluin. Saka gusto mag-mix yung asukal. At saka yung nilagay natin asin. So after that, yun na po yun. Atsara na yan. Mangga. Yung asin yan, yung texture niya, nalagay na yan, lahat. So ilalagay lang natin mamaya yan sa mangga. Ganito. Ayan. Tapos ilalagay natin sa red. Kagaya ngayon, may prito tayong isda. Yan ang pinakamasarap na ano natin. Kung naglalagay tayo ng sausawan, dito na tayo sa mangga. Wala pa tayong tawag doon. Dito tayo malalapit sa ano na, uric acid, diabetes yan. Hindi na lahat. Pero pangumpra lang po ito. Isang yanirang mangga. Ganun kadami yan. So, yun. So, sana may natutunan kayo sa ginawa ko. Ayan. Sa loob ng isang oras mahigit. Ayan, nandito na. Yung product natin. Malapit na sa finished product. Nagkaroon na tayo ng sausawan. Pan-dessert man yan. Kung anong tawag nyo dyan. Sa atsara na yan. So, kaya. Wow! Masarap na. Nawala po yung asin basta naging asukal. So yan. Kung may nagugas ng kamay, ay parang satisfied ako sa ganito. Kasi hindi natin mapalahok eh. Yung mga nilagay natin na asin, saka yung asukal. Ganyan natin. Hindi, yung panis po naghugas ako. Kasi na kayo. Kasi ito lang tamang term. Mahirap maghalo-halo. Pero ito masarap talaga. Kahit naman po saan yung mga kusinero natin, magawaran nito. Ito naman pansarili po ito. Kaya, yun lang. Yung mga kasama kong kakain. Sanay na sila yan. Kasi nakikita nila kung nagagawa ng isang sakong mangga po yan. Yun. So sana po may natutunan kayo. Salamat po sa panonood and God bless po sa inyong lahat. Miguel Absat out sa inyong lahat mga kababayan ko. Sa lahat ng FW dyan. I love you all. God bless po. Bye. Yan. Nakaupo. Masakit pa rin ng paa. Sobrang sakit. Grabe yung aking uric acid tsaka gout. BP mataas. Kaya ganyan. Ito lang. Ano mga magawa. Yun, tayo ay pupunta ngayon sa ating farm pero maghasa muna tayo ng itak. Hindi ko nagpakita sa inyo para linisan natin yung ating farm doon. Nasasabi kong amin yun kasi kami ang naglilinis doon at kami ang nagtanim. Kaya linisan lang namin. Yun nga, buti na lang at nakaabot tayo ng saging. Dati kasi marami yun nakatayo. Ngayon nakita ko katawan na lang nakatayo, wala nang bunga, kaya kinuha ko na rin yung saging. Bahala na. Saka yung mangga, yun, kinuha ko na rin yung mangga na natitira. Pero nagtira din naman ako doon para makatikim din naman sila. Out!